50 milyong pisong danyo sa ang pamilya ng mga nasawi sa aksidente sa SCTEX. Mula sa Antipolo City, live na magbabalita si Gerard de la Peña. Gerard, ano ang update? Cheryl, nagsampa na nga ng 2 civil case ang Department of Transportation para tulungan yung mga pamilya ng biktima ng pag-araro nitong bus sa SCTEX noong May 1. Ang una nga dyan sa kaso ay isinampa doon sa Quezon City Regional Trial Court kung saan tinulungan ng DOTR yung pamilya kung saan hinihiling nila sa korte na pagbayarin ang Pangasinan Solid North ng 50 million pesos para sa damages. Ito raw ang maximum na maaaring mahiling ng pamilya na nakabase sa kung magkano ang maaaring kitain ng mag-asawa hanggang sa kanilang retirement. Nakadirekta ang kaso sa driver, presidente ng kumpanya at sa mismong kumpanya. Kasama sa mga nag-file ang ina at ang nakababatang kapatid ng asawa ni Alinas. Dito naman sa Antipolo ay nagsampal ang civil case ang DOTR para naman sa 8 pang biktima ng miyembro ng Seventh-day Adventist Church. Humingi ito ng danyos na 80 million pesos para sa 4 na pamilya. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, tuloy pa rin ang suspension sa Pangasinan Solid North, lalo't 15 sa mga bus units nito ang nakitang hindi roadworthy. Paalala naman ni Dizon sa mga transport companies, ang prangkisa ay isang pribilehiyo, kaya tungkulin ng mga ito na siguruhing ligtas ang mga pasahero. Cheryl, bukod naman dito ay nasampahan na rin ang kasong reckless driving ang driver ng isang SUV na nakadisgrasya naman dyan sa NAIA nitong May 4. So reckless driving at na-revoke din ang lisensya nito for 4 years at pinagbabayad ito ng 2,000 pesos. Cheryl, medyo maliit pero ito na raw yung maximum na nakapaloob sa batas. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña.